ang pag-uusapan naman natin ngayon is magkano nga ba ang nagastos ko sa pag-a-apply ko papunta dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Kasi karamihan po kasi dito sa Singapore is salary deduction. So, agency mo na yung gagastos ng lahat ng mga pag-process mo papunta dito. Tapos nun, ultimo ticket, medical, trainings, tapos yung mga binabayaran sa pag-ibig ba yun, something like that one. Lahat yun sagot nila. Pero pagka nandito na kayo, nag-work na kayo sa Singapore, bali ilang months yun, depende sa usapan nyo sa agency nyo, i-deduct nila yun sa sweldo nyo. So yun, so yung mga first few months nyo is wala kayong sasahurin, allowance lang. Allowance yung tinatawag na allowance is yun yung kasi dito guys, every week dito, every Sunday is day off talaga ng helper. Pero minsan ang tawag doon, yung employer natin na kung pwedeng two times a month ka lang mag-day off o once a month ka lang mag-day off, bali yung ilang ilang linggo nyo na hindi pagde-day off babayaran ng employers. Yung bayad na yun na every Sunday na hindi kayo mag-day off, yun yung parang allowance na tinatawag. So yun lang yung matatanggap nyo during kayo naka-under ng deduction. Bali guys, iba-ibang agency ng kung paano sila mag-deduct sa atin. May agency na half of your salary lang, but medyo matagal. Bali, for example, kalahati lang ng sweldo mo sa isang every month, yun ang i-deduct ng agency. Pero maglalast yun ng mga 4 months, up to 6 months, o depende sa agency. Meron namang agency katulad dun sa akin na ilang buwan is kuha nila, bali na uuwi ko lang is yung allowance ko or yung pag pinasukan ko yung day off ko, yung hindi ako nag-day off. So yun, bali nung nagastos ko talaga is yung syempre pagpapapassport akin na yun. Ako talaga yun kasi bago ako nag-apply dito sa Singapore is kumuha muna ako ng passport. Bali guys, kasi ako is direct ako agency dito sa Singapore. Hindi ako nag-walk-in sa agency natin sa Pinas. So kasi guys, pagka nag-walk-in kayo or kumuha kayo ng agency sa Pinas, magdodoble-doble kasi kayo ng payment. Kaya nga yun, minsan sabi nga nila bakit iba-iba daw ng deduction sa mga agency sa Pinas. Sa Pinas, magkukuha din syempre sa atin din sila kikita, kukuha sila ng portion na hindi ko alam kung magkano yung anuhin ng agency na yun, depende sa agency. Plus dito rin sa agency sa Singapore, syempre sila yung maglalabas ng pera sa atin. So meron din silang kukunin na portion din sa atin. So bali nagdodobling gastos. Kaya kung mas may makakilala kayo dito sa Singapore na pwedeng tumulong sa inyo na makahanap ng agency dito sa Singapore, mas okay yung parang sila na yung mag-direct sa'yo, tapos ipapatraining ka na lang nila sa agency na dito, kaysa sa agency ka mismo ng Pilipinas mag-walk-in. Pero kung wala kayong kakilala, no choice kayo, okay lang din naman kasi ang Singapore naman po talaga, mababawi nyo rin naman yung mga gastos nyo, at saka worth it naman po talaga magtrabaho dito. So yun, bali nagkaroon ako ng passport, ako ang gumastos noon. Tapos yung mga training ko, allowance ko guys, hindi ko kasi maalala na yung mga ibang mga nagastos ko na bali ang pag-test po guys, may mga binayaran kasi naka-white t-shirt ka, may mga binayaran yun na maliit lang din naman na amount. Bali siguro guys, magtabi lang kayo ng 10,000 or 5 to 10,000 depende sa gastos nyo. Kasi ako guys, ang per day ko talaga na nilalagay ko dyan ay more, hindi na yun naabot ng pero 300 talaga ang budget ko sa isang araw. Bakit? Para yun dun sa food mo, sa allowance mo syempre, sa pagkain mo, para sa pamasahin mo, at saka para sa xerox nyo, lamination nyo, at saka yung pag ng mga IDs, yung mga 2x2, mga passport size na picture, yung mga ganon. Binabracket ko na siya ng at least kahit mag-budget kayo ng 300 pesos yan per day, bawat lakad nyo, ganun. So, karamihan naman dito, pagka walang problema yung hindi kayo nagka-problema like sa medical nyo or sa pag-process ng documents nyo, katulad ng anong kontrata na nangyari sa akin na nagkaroon ng problema, kaya nagdoble-doble ako ng gastos. I'm sure na wala pang 1 month makaka-flight na rin naman kayo. Mabilis na yun, matagal na yung isang buwan na abutin kayo kung wala namang
problema yung yung mga papers nyo, kasi ilang araw lang din naman ang training sa TESDA, isang araw lang din naman para sa OWA, sa PIDOS isang araw lang din naman, tapos yung mga ganun, so hindi naman talaga siya, pero by scheduling kasi siya, kaya napapatagal yung araw, kaya hindi siya yung parang pag gusto mo mag-PIDOS ka na, hindi, scheduling siya, so kung kailan ka i-schedule, kaya medyo tumatagal, depende yun sa ganun. So yun guys, dun sa 10K na sinasabi ko sa inyo guys, is kasama na yun, kasi katulad nung nangyari sa akin, nagbayad ako sa taxi ng 500, pero sabi nga sa akin ng Lucerne, yung sa Lucerne staff, sabi niya sa akin, siguro kung may kasama ka lang na flight, kasi mag-isa lang ako nag-flight noon, pwede kayo maghati, tig 250 kayo, kasi ang rate kasi ng taxi is 500 talaga, whether kung dalawa kayo o tatlo kayo, 500 ang singil talaga sa'yo. So pag dating ko ng syempre, airport, nagbayad ako 500 kahit ako lang mag-isa. So yun, kailangan guys, pagdating nyo din dito sa Singapore, maglaan din kayo ng budget, kahit 1K or 500 to 1K. Bakit po? Kasi nung time ko kasi, okay lang. Kasi pag salary deductions ka, wala ka pa namang day off nung time na yun. Nung 2019, ako nakarating kasi dito, wala ka pang day off under, under ng deduction. Pero kasi ngayon, late last year ata, nagkaroon ng mandatory sila pagdating sa mga foreign workers na DH, na kasi ang day off talaga dito sa Singapore ng mga DH is every Sunday. So 4 na beses talaga sa isang buwan, depende lang sa pag-usap ng amo nyo kung bibilhin niya yung o babayaran niya yung per Sunday na day off nyo, tapos magtitira lang ng 1 o 2 day off, tapos yung 2 day offs nyo babayaran niya, idadagdag sa sweldo nyo, ganun. Ngayon, mandatory yun na talaga magde-day off ka ng 1 beses sa isang buwan. Nasa sayo na lang kung pwede mo kausapin yung employer mo na matutulog ka na lang o hindi ka nalalabas. Pero nakakahiya naman yung ganun. So, kailangan mo ito lumabas. Pag lumabas ka lang, syempre yung pagkain mo, yung mo sa pamasahe mo or yung sa e-ceiling card mo, syempre kailangan mo ng pera. Hindi, mahihiya ka naman siguro sa amo mo na pwedeng pa-advance o pa ganun, di ba? Sa umpisa o nang palang nukuhan mo. Kaya ako sa inyo, laan kayo ng budget na kahit man lang sabihin yung 500 pesos o 1,000, kung hindi nyo afford, maglaan kayo ng ganung budget, at sa airport pa lang meron doon money changer, magpapalit na kayo para pagdating dito hindi na kayo na, kasi paglabas nyo ng kwan nyo, pupunta kayo ng MRT station, kailangan nyo ng e-ceiling card. Pero usually may maraming mga bait na mga employer naman, nagbibigay naman sila ng mga e-ceiling card. Pero pang safety nyo na rin, paano kung employer nyo hindi kayo bibigyan ng ganun, pupunta kayo ng MRT, bibilhin nyo yung MRT card ng $10 yun. Sa katumbas sa pera natin na yun is 410 pesos. So yun guys. So, syempre, yung pagkain nyo pa. Kaya kung pagdating na paglapag nyo pa lang ng airport, may oras pa din naman kayo, magpapalit na kayo sa money changer. Meron naman din dyan sa airport. So, yun. Kaya kailangan nyo na kahit pa paano meron kayong allowance na at least 500 to 1,000. Yun based on my experience lang po. Para lang may idea kayo na syempre sa taxi at saka sa allowance nyo dito. So, kailangan may extra kayong pera. Kaya, for me po, kailangan nyo pa rin, kahit salary deduction kayo, kailangan nyo pa rin ng at least 10K na magagastos pag pa-apply nyo papunta dito. Kasama na doon yung mga passport yung paglakad ng passport, yung mga allowance, ganun. Pero kung matipid naman kayong tao at saka mabilis lang naman ang pag-process ng mga papers nyo, kung hindi na yung schedule pa kayo, 5K enough na po yung tingin ko. So, yun lang. Depende po kasi sa situation. Pero, yun nga, sa akin kasi is at least 10K po. Sana meron kayong budget para pag-apply dito. Yun lang. Sana makatulong. At dito po guys disclaimer lang, based on my experience lang po ito So, yung sa iba, kung medyo lumampas ang budget nila sa 10K, nag 20K, sa kanila po yun. So, yun lang. Thank you!